May ingat ngayon, luluwalhatiin magpakailanman, Spurgeon, kung sasabihin ko sa iyo na mas ligtas ang mga mananampalataya kaysa sa mismong mga anghel sa kalangitan, maniniwala ka ba? Parang hindi ka panipaniwala, hindi ba? Sapagkat nasaksihan natin ang pagbagsak ng mga anghel, ngunit hindi natin kailanman narinig na ang isang tunay na mananampalataya ay inagaw mula sa matibay na kamay ni Kristo. At narito ang misteryo na nais kong ibunyag, bumagsak ang mga anghel, bumagsak si Adan, winasak ang buong mga lungsod, ngunit ang mga nasa loob ni Kristo ay iniingatan sa kasalukuyan at luluwalhatiin sa walang hanggan. Ilang ulit mo nang naramdaman na nayayanig ang pundasyon ng iyong espiritual na buhay? Ilang beses mo nang naisip, sa pagkakataong ito, tuluyan na akong babagsak at hindi na makakabangon? Batid ko kung anong pakiramdam yan. May mga sandali ng labis na panghihina, kung saan halos kumbinsido na ako na ang susunod na pagkakamali ay ang katapusan na ng aking paglalakbay. Ngunit nais kong sabihin sa iyo ng buong katatagan, hindi ang iyong sariling lakas ang nagpapatatag sa iyo, kundi si Kristo ang nag-ingat sa iyo. Siya ay makapangyarihang panghawakan ang iyong mga paa, kahit sa pinakamadulas na daanan. Isipin mo ito, ang buhay ay tulad ng pagtawid sa isang makipot na bundok na may matatarik na bangin sa magkabilang gilid. Ang isang maling hakbang ay sapat na upang mahulog tayo sa kailaliman. At, maging tapat tayo, sino sa atin ang hindi pa nakagawa ng maling hakbang na yon? Sino ang hindi pa nalapit sa limitasyon dahil sa tukso, isang masamang pagpili, o isang sandali ng kahinaan? Naroon na ako, at marahil nararanasan mo rin yan ngayon. Ngunit sa mismong sandaling ito, kapag iniisip nating wala ng pag-asa, doon iniaabot ni Kristo ang kanyang matatag na kamay at pinipigilan tayong tuluyang mahulog. Naaalala ko ng malinaw ang isang pagdalaw pastoral. Isang matandang babae na may malungkot na mukha ang mahigpit na humawak sa aking mga kamay at umiyak. Sabi niya, "Pastor, natatakot akong bigin ang Diyos sa huli ng aking buhay, natatakot ako na ang lahat ng ginawa ko ay hindi sapat." Nabasag ang aking puso dahil alam kong ang takot niya ay siya ring bumabagabag sa libu-libong mananampalataya, ang kawalang katiyakan na hindi sila sapat na malakas upang magtiyaga. Kaya sinabi ko sa kanya ang isang bagay na nagpabago sa kanyang mga mata sa sandaling iyon, "Ate, hindi ka ligtas sa iyong mahihinang kamay, kundi sa malalakas na kamay ni Kristo. Hindi ikaw ang humahawak sa kanya, kundi siya ang humahawak sa iyo." Umiyak siya muli, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kaluwagan at pasasalamat. Napapansin mo ba kung paanong binabago ng katotohanan ito ang lahat? Ilan sa atin ang nagdadala ng bigat ng pag-isip na ang ating pagganap, ang ating disiplina, ang ating pagsisikap ang nagpapanatili sa ating nakatayo. Ngunit kung iyon ang